Hey there mga my loves Aquarius! Thank you so much for always being here with me in this channel, babes. So bago po tayo magsimula, hi muna pala sa mga new subscribers. Ako po si Yan. Welcome po dito, no? At sa mga returning viewers, maraming salamat sa inyong walang patid na pagtambay. At kung hindi niyo pa po alam, mayroon po tayong isa pang channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya naman kung interesado po kayo na tumambay din dyan din, kita-kita din po tayo doon. At sa mga nandun na, just take only what resonates. Okay? At yun nga, wala po tayo ditong gender, babae, laki, LGBT. Welcome kayo dito, no? Cross-watchers ni Aquarius, welcome din kayo. Pwede niyo pong pagpalit-palitin yung roles if you want. Lahat kayo, of course. And syempre, meron kayong free will na free nyong gamitin or malaya nyong gamitin anytime, anywhere. So, let's go ahead and check these messages here for you, Aquarius. Let us check your energy. Archangel Michael, thank you so much. Together with the angels and guides, what do we have here for my Aquarius people? What do we have here for Aquarius, please? Messages for Aquarius, please. What does Aquarius needs to know? Aquarius. This reading is intended for my Aquarius people. It looks like meron ditong energy ng banayad lang, kalma lang, no? Like, nagkakaroon at gumaganda, no? Yung energy. Like, from syongit, gumaganda, no? Parang ganong klase ng energy. Okay, Aquarius. Halina't tingnan na, no? Ang mga mensahe dito for you guys. Halina't. Lalim yun. So we have here the Nine of Pentacles energy. Good energy, no? Money. Queen of Wands. Chariot energy. See? Mas nagiging confidence kayo. Mas nagiging confidence. Mas nagiging confident kayo, Aquarius, no? In the upcoming weeks and upcoming months here for you guys. Mas determinado, mas motivated kayo rito na iangat ang inyong pinansyal kasi nakikita ninyo rito, no? Yung potential na ito ay lumago or makaipon kayo ng malaki. Yan, no? So, present din dito ang the Lover's card energy, Wheel of Fortune right here, Knight of Swords. So, you've got three major arcanas, the Lovers, the Chariot, and the Wheel of Fortune, no? Good energies. At the bottom of the deck, we have here the Three of Swords, Queen of Swords energy. Okay? Unahin ko na to, no? Nakita ko dito ng energy Aquarius, no? Posibleng meron ditong mag-confronta sa'yo. Isang klase ng energy na posibleng medyo maaaring ma-intimidate ka. Pero kung sino man siya, posibleng kilala mo na. Kung sino man siya mga babes, no? Possible na nakakahiwa rito yung mga sasabihin niyang mga salita. At posibleng meron din siya rito sabihin sa'yo, no? Pero dito, ang nakikita ko, be prepared kasi nakikita ko na kung ano yung sasabihin niya, totoo yun. Maaring hindi mo lang paniwalaan at first kasi maaring hindi ka makapaniwala sa iyong maririnig, no? Maybe it has something to do with your relationship with your special person right here. But I repeat, it's not for everybody. Kaya naman, just take only what resonates, Aquarius. So, nakikita ko dito na posibleng meron siyang sabihin. Pwedeng siya yung involved doon mismo or alam niya kung ano yung totoo. Mangyari lamang na ihanda ang iyong sarili, lalo na emotionally and mentally. Kasi possible na maging emotional ka dito at maaring tumaas ang iyo ritong emosyon, ang iyo rito, no, na emotional, no, na state
ng iyong sarili. So, nakikita ko dito na maliban diyan sa ire-reveal niya sa'yo 'no, na posibleng may kinalaman rito na sa bagay na usaping puso, nakita naman tayo rito ng energy kung saan may new love akong nakikita sa iba sa inyo. Posibleng makilala niyo siya rito sa trabaho 'no, or posibleng hindi naman siya yung bagong pasok diyan sa work ninyo 'no, pero posibleng alam mo yung ano, yung 'di ba merong mga clients, merong mga parang mga affiliates 'no, or mga, subsidiaries 'no, sometimes yung mga pinagtatrabahuhan natin. So, maaaring galing siya dun 'no, or may mga parang tinatawag tayo dito ng mga parang mga puwedeng kasosyo na other kumpanya, mga sister company, mga gano'n 'no. Or baka ito ay friend ng boss ninyo 'no, tapos nakikita ko rito 'no na posibleng baka joint 'no, gano'ng klase ng energy. Baka meron dun na empleyado galing dun 'no na maaaring makilala mo. Okey, or ipakilala sa'yo, nakita tayo rito ng maaaring yun na yung susunod mong bagong ka-in relationship, you know. Maaari mo siyang makilala sa iyong trabaho, pero hindi ibig sabihin na dun siya mismo nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan mo. Yan, just take only what resonates, Aquarius, 'no. So, nakakita rin ako dito ng energy na maaaring kayo ito 'no, na possible na literal na pumunta kayo sa isang lugar kung saan nag-e-enjoy yung mga bata. Ano ba yun? Amusement park, ano pa, 'no, yung mga parang mga kidzuna, mga ganyan. 'Di po ako endorser niyan. Or yung mga parang mga, playgrounds 'no, yung mga maraming bola 'no, ta's puwede rin dun yung mga parents na yung mga magulang 'no, 'yan. So, nakikita ko rito na yung iba sa inyo doesn't have to be na may anak na kayo, pero yung iba, yes. Yung iba naman posibleng yung pamangkin niyo rito yung kasama ninyo, or maaring ito ay kasama na rin sa bonding ng buong family. Yung iba naman 'no, kung medyo nakaka-LL sa buhay 'no, malamang 'no, sa Disneyland kayo pumunta. Pero kung dito-dito lang 'no, baka sa Enchanted Kingdom 'no, yung mga ganyan. So, wala tayo ditong endorsements 'no, at hindi rin po ako ambassadors ng mga 'yan. Pero mukhang meron kayo ritong pupuntahan 'no, kung saan yun ay talagang parang lugar kung saan maraming bata or nag-e-enjoy yung mga bata. 'Yan 'no. Pero yung iba, it's just a simple date 'no, together with your special person kahit walang bata 'no. Baka mag-date kayo sa Enchanted Kingdom or baka kayo 'to 'no na mag-date sa time zone 'no, yung mga uso diyan yung mga, "Gusto ko yan, yung kunin mo nga yun, yung Hello Kitty." Mga gano'n. Yung sa crane, 'di ba, yung dadamputin nung malambot na galamay nung crane 'no, yung mga humuhulog na stock toy diyan 'no, yung mga ganyan, or kung yun nga 'no, sa mga, parang festival or carnival kayo pupunta 'no, parang may mga ano dun 'no, yung kunwari, tatamaan mo 'no, gamit yung plastic na pana 'no, yung mga balloons, mga gano'n 'no, ta's 'pag may pumutok na ganito kadami may stop toy ka, yung mga ganyan 'no, yung papanalunan. So, posibleng ganyan 'no, date with your partner kung saan puwede din dun pumunta yung mga bata 'no, and kayo kids at heart kayo rito 'no. At saka siyempre sa mga date naman na rin parang, nag-e-enjoy kapag may mga activities 'no, na parang feeling mo naglalaro ka 'no, you're having fun 'no. So, mukhang dun kayo magde-date with your person. 'Yan 'no. So, nakikita ko dito na maliban diyan, Aquarius, na mag-ingat lamang kasi nakikita ko rito 'no na, okey, nakakita ko rito ng hindi ko naman sinasabi rito at hindi ko rin nakikita ritong mai-injured ka or maaaksidente ka. Pero possible 'no, na meron ditong parehas mabilis 'no, like I'm talking about the kalsada here, okey. Meron ditong mabilis na parehas ang takbo ng isang magkasalubong na sasakyan, okey? Kaya naman kung tatawid ka, please lang tingin muna sa kaliwa, kanan, harap at likod 'no, bago ka tumawid at sumunod ka sa tamang tawiran at tumingin sa stoplight, okey? Kahit tatawid ka lang, 'yan 'no. Yung iba naman na may sasakyan dito 'no, kahit pa gaano ka-moderate ang takbo mo 'no, at kahit na yung takbo mo ay kasing bagal pa ni Pong Pagong 'no, tumingin ka pa din.
'no? Always make tingin sa iyong side mirrors 'no, at dun ka lang sa lane kung saan ka dapat excuse me, saan ka dapat talaga manmalagi 'no or manatili 'no, dun sa tamang lane, okey? Kasi nakita ko rito na possible, okey, na ma-engage ka sa isang accident but with no serious injuries. Pero possible na makaabala sa oras mo at posible rin 'no, na makapaglabas ka pa ng pera dito, 'di ba? So, yun yung pinaka-iniiwasan natin 'no, ang masayang ang oras mo at masayang ang pera mo. Kaya naman mangyari lang na mag-ingat 'no, kasi yung iba kasi kahit nag-iingat sa kalsada, yung mga kasabay ninyo hindi maingat, 'di ba? May mga, tawag nito, mga kamote 'no, yung mga akala mo siga sa daan, boom, 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 mga gano'n 'no. Tapos yung parang akala mo 'no, yung buhay nila parang sa pusa 'no, siyam yung buhay 'no. So, yung mga ganyan mga babes 'no. So, nakikita ko dito na possible na mataas yung chance kaya lumabas ito, na mataas yung chance na may ganitong mangyari lalo na 'pag nasa kalsada kayo. Kaya naman mangyari lang, ingat-ingat. May sasakyan ka man o maglalakad ka lang, ingat-ingat 'no. 'Yan, 'wag ng gumitna lalo na kung ang gamit mo ay motor or bisikleta. So, maliban diyan, Aquarius, nakita rin ako dito ng energy kung saan maaaring mas magpaganda ka o mas magpagwapo ka, 'no? Pero hindi ito para mas gumanda ka sa harap ng crush mo o gumwapo ka sa harap ng crush mo o hindi ito para sa partner mo para mas ma-inlove siya sa'yo, 'no? Kundi para ito sa sarili mo, ano? Baka magpapakulay ka ng buhok, papagupit ka ng buhok, o baka naman magpapabangus ka lang 'no. Alam mo kasi sometimes kapag naggawa ka lang ng maliit 'no, na pagbabago sa looks mo, parang tingin ng iba 'no, ang dami mong binago sa sarili mo. Pero yung totoo nagpabangus ka lang, 'di ba? Kasi minsan 'no, yung isang binago mo na yun puwedeng, nagmukhang slim ang iyong face, 'di ba? Or mas kita yung maganda mong jawline, yung mga ganyan, ano, parang feeling nila, "Uy, may ginawa ka pa sa face mo?" Mga gano'n 'no? Pero hindi nila alam, "Ano ba kayo guys, nagpa-bangs lang naman ako." So, nagke-create ito ng illusion na parang you look thinner, slimmer 'no? So, yung iba naman baka changing yung inyo rito na parang way kung paano kayo mag-dress up 'no, may mga ganyan. So, dito nakikita ko na parang less gastos yung gagawin ninyo pero mapapansin 'no, mabibigyan kayo rito ng mga positibong compliments 'no, lalo na yung madalas na nakakita sa inyo parang mas ano ka ngayon, mas blooming ka ngayon, bagay, bagay, bagay sa'yo 'yan, ano. So, mapa-babae, mapa-lalaki, LGBT, 'yan, nakikita ko dito for you. Aquarius 'no. At nakakita rin ako dito ng energy mga bibs 'no, na posibleng kayo ito na may mga umaga dito na maganda talaga yung gising niyo, 'yan oh. Sana ganito always kayo guys 'no, yung parang feeling mo gusto mong kumanta at the top of your lungs, 'yan oh, Mandy Moore. At the top, 'di ba? 'Wag nating ipilit. Mataas 'yan 'no. So yun nga 'no, nakikita ko kayo dito na parang you're gonna sing 'no, umagang-umaga pa lang 'no, and then kayo 'to tamang inom lang ng kape and you're having a beautiful day 'no. 'Pag ganyan ang good feeling ninyo sabayan niyo na rin 'no ng pagpapasalamat, be grateful 'no. Thank you Lord for this coffee na iniinom ko ngayon. Thank you Lord for this sobrang maaliwalas na, kapaligiran ng aming bahay ngayon, ng bakuran namin ang linis, thank you. Yung mga gano'n 'no. So, it might sound na parang, "Para naman akong timang niyan, miss yan." Pinagsasasabi mo, hindi mo ba alam na yung salitang pagpapasalamat, ang ibig sabihin nun may natatanggap ka, 'di ba? So, isa itong klase 'no, ng parang gagawin mo upang maka-attract ka ng mas marami pang ipagpapasalamat, 'di ba? Eh, so kung magpapasalamat ka sa mga maliliit na bagay kagaya lang ng iniinom mong kape na binili mo sa tindahan pero
you're drinking it with gusto, 'no, yung talagang nagpapasalamat ka for the coffee that you're drinking kasi nagising ka at nagkaroon ng buhay agad yung umaga mo because of that coffee, 'no? Or this is you 'no, you're thankful kasi malinis yung bakuran ninyo 'no, hindi mo na kailangan magwalis kasi nagwalis na yung nanay mo, yung mga gano'n 'no. So, universe will give you more blessings to thank for, okay? And that's the wheel of fortune right here. Maraming blessings ang paparating sa'yo na hindi mo inaasahan, basta be grateful, okay? You think it's just something here na parang sinasabi lang naman yan ng mga teacher ng nanay namin eh. Pero hindi naman yan totoo, miss yan. Try it! Okay, try it. 'Di ba? The more na nagpapasalamat ka, the more na mas maraming magagandang bagay ang nangyayari sa'yo, 'di ba? So, maliban diyan, Aquarius, nakita rin ako rito 'no, na ito medyo posibleng magpapangit lang 'to ng araw ninyo. Eh, kanina maganda na miss yan, ano yung magpapapangit na yun? Kasi dito meron ako nakikita 'no, medyo may kayabangan yung energy niya na medyo nakikita ko rito. Iba 'to dun sa kanina na parang ano, may sasabihin sa inyo 'no, nakakabwisit 'no. Ito naman nakikita ko rito medyo mayayabangan ka sa kanya, okey. He or she is not pertaining to you, pero 'pag narinig mo siya, parang ikaw ito na parang gustong-gusto mo ng mag-react na, "Woo! Ang yabang mo." Yun 'no, parang ganong klase ng energy nakikita ko rito. Pero gusto kong sabihin sa'yo na huwag, huwag mo siyang patulan. Dahil mas lalo lang masisira yung araw mo pagka, pinatulan mo siya or nag-react ka sa kanya. Kasi siya yung klase ng energy na nagtataglay rito ng bukod dun sa yabang, posibleng may energy rin siya ng palaaway at hindi umuurong sa sagutan 'no, para kang nasa debate dito 'no. So, mapapagod ka lang makipag-interact sa kanya kaya mas magandang dumistansya ka na lang. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, para ito sa iyong kabutihan din naman, 'di ba? Protektahan mo rito mga babes ang iyong sarili mula dito sa person 'to. Hayaan mo lang siya magsalita ng kayabangan niya. Siguro ito ay kapitbahay or ito yung mga katrabaho mo dito. "Uy sis, alam mo bumili ako ng bag kahapon. Nabili ko talaga 'to, ito yung pinaka-expensive dun 'no." Taray may mga gano'n-gano'n 'no. 'Yan. Tsaka alam mo nagpunta ako dun sa isang party. Grabe ako lang yung maganda. Yung gano'n yung maririnig mo to the point na, gigigil ako, eh, you know? So, pigilan mo, 'no? Huwag kang makipag-away, you know? Hayaan mo lang siya, hmm. So, parang sinasabi ito sa inyo ngayon, parang ngayon palang kumalma na kayo, para 'pag nangyari ito na hindi kayo makagawa dito ng bagay na kagaya ng pinagbabanggit ko. So, maraming salamat sa oras mo, Aquarius, and muli ako po si Yan, Sarang Heal, Love and Light.